Actually, di ko alam para saan tong video talaga na to. Pero ayun na, kasi meron akong nakitang post na medyo kakilala at somehow medyo malapit na nakakilala. Tandaan nyo to, no? Lahat tayo dadaan sa medyo mabibigat, mahirap na pagsubok. Pero dadaanan mo lang talaga yan eh. Yun talaga yun eh. Kailangan mo talagang dumaan dyan. Masakit mang isipin, pero kailangan talaga natin dumaan sa pinakamahihirap eh. Kasi ang gold, bago siya ma-refine, bago siya maging puro, kailangan niya dumaan sa matinding apoy. Pagkatapos nun, dun pa lang talaga mapapatunayan na tunay siyang ginto. At pure na ginto talaga siya. So ganun din sa buhay natin. Kailangan natin dumaan sa, iba dyan, dumaan sa pagiging broken family, broken hearted, lahat ng klase ng broken, dinaanan na yan. Kailangan mo dumaan minsan sa pag wala kang pera. Kailangan mo dumaan sa paghihirap. Kasi pag hindi ka dumaan sa walang pera, paano masasabi na meron kang pera? Kailangan mo talaga dumaan sa walang pera. Paano masasabi na you are successful kung hindi ka, minsan sa buhay mo hindi ka naging mahirap, naging wala, di ba? Kailangan mo talaga dumaan diyan. Endure mo 'yan. Kaya mo 'yan. Laban. Kang hihinto, wag ka susuko. Alam nyo ako, kaya ako tumanda na ganito. Kasi dami ko ng problema dinaanan eh. Wala man naniniwala sa akin. Kasi nga, di ka nakatapos, wala ka namang alam, mahina loob mo, diba? Grabe. Sobrang hirap ng buhay ko. Isang kahit santo ka, no? Di ka matalino, di ka madiskarte. Lahat na ng imperfection nasa akin na. Pogi lang. Yun lang ang balaban. Hindi, guys, kailangan talaga natin dumaan. Promise. Kailangan talaga. Hindi pwedeng hindi. Ito yung pinakamasarap. At ito yung pinaguhugutan ko talaga. Minsan pag dumaan ka sa pagsubok, way lang yan ng Panginoon para maalala mo siya. Naalala ko nung mga time na walang-wala ako, nung mga time na mag-isa lang ako, nung mga time na wala akong magulang, nung mga time na wala akong kaibigan, nung mga time na wala akong pera. Nandun si Lord. Hindi niya ako iniwan. Nandun siya. Present siya. At siya yung nagbigay sa akin ng pag-asa. Siya yung nagsabi sa akin na, Aris, meron ako magandang plano para sa'yo. Maniwala ka lang. Magtiwala ka lang. O bahala sa'yo. Alam nyo guys, so na-receive ko yun, yung word na yun, yung promise na yun ng Panginoon. Mula doon, nagbago na. Siguro ngayon, marami pa din ako imperfection, marami pa din ako mga maling diskarte, mga maling desisyon sa buhay. Pero ako, believe me or not, lahat nung meron ako ngayon, lahat ng mga nagawa ko na, napatunayan ko na, wala akong yabang o glory na kinukuha mula doon sa lahat ng yun. Dahil lahat ng meron ako ngayon, hindi ko yan ipagyayabang. Dahil galing lahat yan kay Lord. Galing yan lahat sa Kanya. Wala akong yayabang. Hindi ako matalino. Yun nga maganda eh, kasi nga lahat ng imperfection na sa akin eh. Hindi ako matalino, hindi ako magaling, wala naman ako. So anong yayabang ko? Wala. Diba? So, sino may gawa? Hindi ako. Kasi nga hindi nga ako magaling eh. Wala nga ako eh. So siya na nagbigay ng buhay niya sa krus. He died on the cross para bayaran ng ating mga kasalanan. He died on the cross kahit na pasaway tayo, sablay tayo, mga maling desisyon natin. He died on the cross for us. And after He died, nabuhay siya after ng 3 araw.
At sabi niya babalik siya. Napakasarap. Sobrang sarap. So kaya kung nawawala ka ng pag-asa ngayon, kailangan mo si Lord. Hindi ako. Hindi siya. Hindi ito. Hindi yan.